Kilala ko po yung mga name partners dyan dahil we are contemporaries sa UP College of Law. Ginagalang ko ang kanilang kakayanan. And I think the Vice President is in good hands. Magkakampi dati ngayon ay magkatunggali. Kuratong Baleleng case noong 1995. Impeachment naman ngayong 2025. Ilang abogado ng bise, abogado rin noon ng isang pulis na House Prosecutor na sa Kamara. Para naman sa bagong spokesman ng House Prosecution Team, in good hands si VP sa napili niyang defense team. Pero pagdating sa Senado, nag-iba ang ihip ng hangin. Todo banat siya sa mga senator judge na nagbalik ng reklamo sa Kamara. Sobra raw itong nakakahiya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman, si Willard Check. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Mga bigating abogado, dedepensahan si VP Sara sa kanyang impeachment trial. Bagong spokesperson ng House Prosecution Panel, may patutsada agad kay SP Cheese at sa Senator Judges. Dating Chief Justice Renato Puno, bumanat din. PBBM may mensahe sa mga opisyal na hindi nakakatulong. Out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta umalis ka na lang dito. Matapos si bypass ng CA, Acting PCO Secretary J. Ruiz ni-reappoint ni Pangulong Bongbong Marcos. PCO Senior Undersecretary Annalisa Puod nagbitiw dahil sa umano'y untenable condition sa ahensya. Tulad ng PCO, may power struggle din umano sa Bureau of Immigration. First Lady Lisa Araneta Marcos nakalagad na sa issue. Ilan pang OFW balik Pilipinas matapos maipit sa gulo ng Israel at Iran. Posibleng matinding epekto ng gera ikinababahala ng mga ekonomista. At Cesar Montano, happy daw para sa ex-wife na si Sunshine Cruz at bilyonaryo gaming boss Atong Ang. Walang lugar ang palpak sa administrasyon. Para kay PBBM, kapag ang mga opisyal walang maibigay na resulta, mag-empake na. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Sa 3 taon niya bilang Pangulo, inamin ni President Bongbong Marcos na marami na siyang sinibak dahil sa underperformance. Mayroon daw kasing mga opisyal na mayabang sa achievements pero kulang sa pruweba. Kaya't wala na raw masiinam pa sa pagbaba sa mga komunidad at pag-iinspeksyon. Ito raw ang dahilan kung bakit agarang pinaimbestigahan ang Villar-owned power supplier sa Siquijor at ang kawalan ng tubig sa Malolos. It's still important to go and see things for yourself. Maging ang cabinet shake-up ng Pangulo nakasentro sa iisang direktiba, either deliver or find your way out. If you're not helping get out of the way, okay? Kung di mo kami tutulungan, basta umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka. In the military, kapag sinasabi, ito yung gagawin mo, pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan. Out. You're relieved. Next. And that's what we should do.
Sa pag-alis niya sa 2028, ang gusto raw ni PBBM, dama ng mga Pilipino ang pagbabago at hindi ito mangyayari kung hindi dekalidad ang gabinete. Kaya naman ang warning niya, walang kaikaibigan, walang pangangatwiran at kung karapat-dapat ka namang matanggal, walang personalan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tila may balyahan ng mga opisyal sa communications team ni PBBM. Unang bumigay si PCO Senior Undersecretary Annalisa Puod na di man mag-iinit sa pwesto ay nag-resign na. Ang kanyang dahilan, untenable conditions within the current leadership of the PCO. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. 5 araw matapos italaga ni Ad Interim Secretary Jay Ruiz bilang Head of Strategic and Interagency Communications, nagbitiw sa Presidential Communications Office si Senior Undersecretary Annalisa Puod kahapon. Sa kanyang resignation letter na sa ngayon wala pang kumpirmasyon kung tinanggap na ng Pangulo, nagbitiw sa pwesto si Puod dahil sa sinasabi niyang untenable conditions sa kasalukuyang pamamahala sa loob ng PCO. Pinasalamatan din ni Puod si PBBM sa tiwala nito na pamunuan niya ang bagong Pilipinas Action Center. On the same day, kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na retained bilang Acting PCO Secretary si Ruiz. Sa isang pahayag, nagpasalamat din si Ruiz sa Pangulo at sinabing inspirasyon niya ang liderato nito. Sentro raw ng tagumpay ng mga proyekto ng administrasyon ng effective communication. Pero dahil reappointed as acting secretary, ibig sabihin nananatiling bukas ang posisyon sa pagka-secretary na ayon sa isang reliable source, walang gustong tumanggap sa ngayon. Isa rito si broadcast journalist at commentator Anthony Taberna. Sinubukang kunin ng Billionaire News Channel ang pahayag ni Taberna pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Pinalitan ni Ruiz si dating PCO Chief Cesar Chavez noong Pebrero. Anak si Ruiz ng isa sa longest-serving mayors in the Philippines, si Attorney Alfonso Ruiz ng Ilocos Norte. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro ang exit ni Puod. 17 positions din sa PCO ang bakante sa ngayon. Voluntary po kay Ms. Ana Puod ang kanyang pagre-resign at kung ang kanyang dahilan ay, kung ano man ang kanyang dahilan, personal na po sa kanya yon. Kumpirmado na rin ang reappointment ni DICT Secretary Henry Aguda na matatandaang na-bypass din ng CA. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Patuloy na tinututukan ng DMW at OWA ang kalagayan ng mga OFW sa Israel at Iran. Ito'y sa gitna ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. 150 OFW sa Israel na ang humiling ng repatriation. Nakabalik na ang 10 habang ilan pa ang inaasahang uuwi sa mga susunod na araw. The number of those requiring repatriation has gone up. It was 109 yesterday, it was 150 today. We're working with the DFA in terms of complying with the directive of the President to secure the safe repatriation as well as the safety and well-being of our OFWs in Israel. So we're working on ways and means in which to bring them home. Kinumpirma naman ng OWA na maayos na ang kalagayan ng dalawang Pinoy na kabilang sa 7 nasugatan sa pambobomba ng Iran sa Israel. Una nang sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Capdac na handa ang pamahalaan sa mandatory repatriation ng mga Pinoy at tiniyak ang tulong para sa kanila. Let's talk to Israeli Ambassador Ilan Plus. Thank you for joining us, U.S. Ambassador Plus. Israeli Ambassador. Israeli Yes. Ambassador Plus, sorry. So just to thank you so much for giving us your time tonight. Just to jog our memories, is it clear what the conflict is between Israel and Iran? Why are they at war? It is actually very clear. Iran presented imminent threat to the very existence of the State of Israel. Iran has developed a military nuclear program. They are ready with the amount of enriched uranium to produce at least 9 nuclear bombs.
and the diplomatic process has failed with the US, with the IAEA, the International Atomic Energy Agency. Israel has given a lot of time for diplomatic efforts, but they have failed, and they were very close to have the bomb. Secondly, the program of ballistic missiles, Iran was already producing 100 missiles a month, and they were increasing the capacity in a very fast pace. And we have to add to it their intentions. And the announcement of the leadership of Iran was that Iran would like to eradicate, to eliminate, to destroy the state of Israel. Israel had to defend itself, and that's why we had to attack the Iranian nuclear program and the Iranian ballistic missile program. And this is exactly what we're doing currently now in Iran after removing the air defense systems, and we're able to operate now by the Israeli Air Force in Iran. Of course, by the way. Yes. Yes. So that's yes. the reason for the conflict. Okay, so Mr. Ambassador, I understand that Israel is not in agreement or is definitely against the nuclear bombs that you say that Iran has in its cache of armaments. But what is the exact root of the conflict? Why did Iran even have to point their armaments against Israel? So just to say, they don't yet have the bomb. They were very close to having a bomb. The moment they have a bomb, that's it. You can't do anything about it, and it would be a major challenge for all of us. Now, the root of the cause is that the Iranian extremist regime would like to eliminate, to annihilate the state of Israel. They do not recognize the right of the state of Israel to exist. Usually they don't even call us the state of Israel. They say the small Satan or the Zionist entity, but not state of Israel. There's not only no recognition, but they announce again and again that they want to eliminate the state of Israel. Why? It's an extremist regime, and these questions have to be, given to the leadership of Iran. But when we have experienced, unfortunately, we will not forget the Holocaust and many other attempts to eliminate the Jewish people and the state of Israel. And when a country announces that this is their intention and they are doing all the plans in order to execute their plan, then we believe them and we have to protect ourselves. And what is the latest from the United States? What is the latest pronouncement from the administration of President Trump, the U.S. being an ally of Israel? So I'm speaking on behalf of the Israeli government. I cannot talk on behalf of the U.S. government, but obviously the Americans are close and strategic allies of the state of Israel, and but the operations and the attacks in Iran are done by the IDF, by Israel. So is there any hope for an immediate ceasefire? What will it take to end the hostilities? What will take is to finish the job, meaning to remove the threat on the existence of Israel, which means to destroy the military nuclear capability and a military ballistic missile capability of Iran. And then when there's no threat to the Israeli existence, of course, from the point of view of Israel, of course, we can end it. But this is something that will take some time. It's not 1 or 2 days. We're into the 5th day. It's important to say that Iran is firing ballistic missiles, but unlike Israel, they are attacking civilian populations all around the country, Tel Aviv and the surrounding cities, the north, Haifa. So the entirety of Israel is being attacked, and they're attacking civilian populations. In a report last night that I was following, the reporter from Iran was saying that even civilians also, children and women, are
are affected by this exchange of fire. There are about 31,000 Filipinos living and working in Israel. So how are we to guarantee their safety? Let me just add one word. Israel is targeting only military targets in Iran. And if there are civilians that are next to it, of course, they can be collateral damage. But generally speaking, and I cannot go into details, we're targeting only military targets, unlike Iran that is targeting our population. Regarding the Filipinos, we give them exactly the same treatment as Israelis. What do I mean? All safety mechanisms, which are announcements. When we see a ballistic missile attack on Israel, we have 10 to 15 minutes, and there is messaging, there is an app which announces that the attack is on the way, and people have to be ready, which means every home and house would have either a safety room or a shelter, and people are instructed to enter into the shelter. So we have a warning of 10 to 15 minutes before. We have an alarm going on, a siren, 1.5 minutes before, and people are instructed to stay in the room until the announcement that they can leave the room. And by that, we save lives, because the safety rooms and the shelters, of course, give a better protection than just being outside. And Filipinos are all connected to the app. Most of them would be caregivers, and they are living with their employees, and they go together into those rooms. I'm in touch, at least with some of the OFWs, including the caregiver for my father-in-law, and I'm corresponding with her, of course, on a daily basis. And she said that there's no panic, she's there, everything is fine, and I'm very happy to see that, because they are living with us. They are part of the Israeli family, part of the Israeli society. So simply said, they can leave if they wish to leave and go back to the Philippines. Well, Israel is a democracy. If people would like to leave, we're not holding people by force, absolutely not. I have to say that this time it is difficult to leave Israel because Israeli air is closed, so there's no aviation. No flights in and out because of the danger, because of the missile attacks. So it's difficult to get in and out of Israel. Slowly, people are able to move, but through neighboring countries, either Egypt or Jordan. So it is very, very limited and difficult, but it's important to say we're a free country, and it's a democracy. And if people prefer to leave, they can, of course, leave whenever they like, but currently now they have to find a way to do it. But, you know, we have been into the war since October 7, 2023, which was initiated, as you remember, by Hamas attacking Israel, murdering more than 1,200 people, including the 4 Filipinos. And since then until now, we don't see a big amount of OFWs who want to leave Israel. Until now, the sense is that they feel very much at home. We had about 1,200, I think, that have requested to be repatriated. But as you said, they're close to 30,000 in Israel, and they very much feel okay. Thank you so much for your time with us, Israeli Ambassador Ilan Flus. Maybe let me add that we have a group of Filipinos in Israel who came to Israel for a study visit for local municipalities, and we have more than 20 Filipinos now in Israel. So they are guests of the Israeli government who are taking care of them. They came for training by Mashab, the Israel Development Agency. And we are also not only taking care of them, if it is lodging, food, and everything else, and we're in touch with them constantly, and we are working in order to help them make their way back to the Philippines. So we are treating Filipinos in the best way that we can, and we believe that we should do, because they are our guests. If it is short-time visitors, if it is the OFWs, and if it is any other Filipino or any other foreigner in Israel. Thank you so much. We can only hope for the best. Maraming salamat, Mr. Ambassador. Thank you. Shalom. Nasa ikalibang araw na ang gyera sa pagitan ng Israel at Iran.
Pinangangambahan ngayon ang epekto sa ating ekonomiya kung lalala pa ito. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Kinababahala ngayon ang banta ng mas mataas na inflation sa Pilipinas dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa global market. Babala ng mga eksperto, ang pagpapatuloy ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran ay maaaring magpabigat sa presyo ng mga bilihin. For every $10, kumusta yung magiging pag-pick up ng inflation? Siguro mga 0.2 to 0.3 percentage points. Pero ano yan, kung halimbawa mag-sustain siya yung parang on a monthly basis, no, for a given month, number of months, yung 1.9 na year-to-date average, mag-pick up yan ng mga 2.1, 2.2. Ayun yung impact niya. For June, I was actually looking at 1.2%, but most likely I'd probably look at it flat at 1.3%. But between now and year-end, if this conflict continues over 3 months, then we will probably be heading towards that, again, within the 2 to 4%. So most likely, closer to 2.5% will probably be our year-end. Umaakyat ang presyo ng langis sa pangamba na posibleng magsara ang Strait of Hormuz na dinaraanan ng 20% ng global oil supply. There, so if they close that, there will be a shortage and therefore prices will go up. So we will get hit by a double whammy of higher coal prices, and of course that will mean higher, higher coal and fuel prices. So it's a little scary. It will be hard for us countries that are very oil and coal dependent. Mula sa halos $63 to $64 bago ang sigalot, sumirit na ang presyo ng langis sa halos $72 sa mga nakalipas na araw. Pabala ng mga eksperto, kung lalala ang digmaan at maantala ang supply, maaring tumaas pa ang presyo sa higit $80 at magdulot ng pagtaas sa mga bilihin at paghina ng piso. We're really vulnerable because we import most of our oil coming from the Middle East. So if the Straits of Hormuz there will be some disruptions, then definitely there could be delays in the supply. So it could affect not just the Philippines but the rest of Asia, no? And the rest of the world. So we're really vulnerable. Sa ngayon, nagsisimula ng maramdaman ang paghina ng piso. Since April 30 nga, the peso has depreciated by 1 peso na, di ba? 56 something, 60 na yata tayo, so over 1 peso. Ang stock market naman, nasa low 6,000 levels sa ngayon at umaasa si Francisco na hindi na ito bababa pa, maliban kung magtuloy-tuloy ang gulo. Pero kung magkakaroon ng de-escalation at maayos ang trade barriers, maaring umangat pa ang index ng 8% o umabot sa 7,000 sa loob ng 6 na buwan. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. At kausapin po din natin ngayon, DFA Undersecretary for Migration Affairs, Eduardo Jose De Vega. Yusek De Vega, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Kamusta na po ang mga kababayan natin, ang mga Pinoy sa Israel, sir? Well, tulad ng may isip natin, no? Na nangangamba sila, babahala sila sa sitwasyon. Ngunit yung mga veterano doon, sanay na dito. Alam nila paano sumunod sa mga pananawagan na pumunta sa bunker at take precautions. Ngayon, ang pinagtatrabaho ng ating embahada at nagipagpulong kami via Zoom today with our embassy in Israel and all the other embassies in the region, yung mga gustong umalis na maaaring umabot na ng lagpas 100. Opo. Kasama po yun, yung mga dati pang in the pipeline na marirepatriate kasi since October 2023 may umuwi unti-unti. So, sarado yung airport. So, gumagawa tayo ng paraan na maaring dumaan through Jordan. So, we'll update you on that. Yeah. Meron din kayong narinig na may nasaktan dahil, well, may 46 na nawala nasira yung bahay nila dahil natamaan ng missiles. Pero out of that, no, may 7 na napunta sa hospital, pero 5 discharge na. May 2 lang na nandun pa, including 1. We pray for him, is undergoing surgery now. So, pagdasalan natin na matagumpay. We hope for the best, Yusek, para sa kababayan po natin that will undergo surgery. So, ulitin ko lang po, doon sa 7 na nasaktan dahil po sa pambobomba, ay 5 ay already out of the hospital. 1
is currently still trying to get better and the other one will undergo surgery soon. Today mismo in his critical condition. So we pray for him. Nandun yung mga kamag-anak nila, may pinsan o may kapatid. So alam ng mga families. Opo. Yung pong sinasabi ninyo na mga kababayan natin ang gusto umuwi, balikan ko lang po, Yusek, yung sinabi nyo kanina. Ang report po namin kanina, there are about 150 who have signified that they wanted to already be returned or repatriated. Is this an accurate number? Accurate, and we expect it to go up. At patuloy pong dadami. And ano po ang kanilang maaasahan mula po sa gobyerno? Sabi nyo nga, the alternative would be Jordan? Yes, right now, hindi pwedeng commercial flights through Ben Gurion, through Israel, pero pwede through Jordan. So, ang ginagawa namin, kinukuha na muna namin sila. Through DMW, we're working with DMW on this. Ang gagawin dyan, para makakuha ng Jordanian transit visa, kailangan may ticket na sila na booking. So we're trying to book those who are ready, yung may papers na. Kasi iba walang papeles pa, wala silang, how do you say, valid passports, mga expired na. So kailangan ayusin muna yon. There are at least 26 who are ready to fly anytime now, and we hope by the weekend makauwi na. Tapos yung the rest of the 150, unti-unti, all through Jordan. Sorry po, Makati yung ilong ko. Sorry po. No problem, Yusek. So yung 26, maaaring makauwi na sa lalong madaling panahon? Lalong madaling panahon through Amman. So nakikita nyo, hindi lang all of government approach to, nagtutulungan ng bawat ahensya, pero pati mga embassies nagtutulungan, yung Tel Aviv, Amman, Tehran. If I may talk about Tehran naman. Please, Yusek. Ating ambassador, 1,000 lagpas sa mga Pilipino doon, wala namang gusto magpauwi dahil karamihan kamag-anak ng Iranian, either wives or children. Although, there are very few of Ws in Iran. Siguro yung talagang hindi immigrant, mga hindi marriage migrant, mga wala pa sigurong 30. 14 have indicated na gusto mo they are sheltered right now sa embahada, sa ating tanggapan. Dadalhin sa Turkmenistan, kasi yun ang land border. From Turkmenistan, pwedeng ilipad pa uwi. So inaayos din namin yan. And we'll update you. And the number again is 14, 14, sir. 14, it might grow up, pero we don't expect na akit ng gusto yan unlike in Israel. Kasi nga, walang nai-injure na Filipino sa Iran. Merong nai-injure, 46 nasira yung bahay. So, yeah. We hope ma-de-escalate na tension, and yung nababalita namin na mayroong mga peace overtures, we hope this is matagumpay. Any contingency plans sakaling mahirapan po tayo sa repatriation? Yes, kasi yung presidente, contingency plan na yung dadaan ng Jordan o Turkmenistan, no? Meron tayong palaging contingency plan na pwede through ship, through sea, pwedeng dalhin sa Cyprus o sa Greece. Isa pang contingency plan, tulungan ng mga bawat embassy. Kung talagang mass repatriation, mga iba-ibang citizen na yan, nagcha-charter tayo ng buong barko or buong aeroplano. So isa yan. And we're waiting for the advice of our presidents. No? In other words, of our president and our ambassadors, kasi depende yan kung lumala ang gera. Hindi natin inaasahan lumala ang gera. One thing I must say, no, sa Israel, so lagpas 30,000 doon. Sa experience natin yan, they are veterans, alam na nila yung situation. Pangalawa, kahit na ba may bomba na tumatama nun, very few ang nagsasabing uwi. Remember, umuwi na tayo, nagre-repatriate na tayo ng Filipinos, not since recently, since October 2023. Doon nag-umpisa yung alitan sa Gaza, between Gaza and Israel. And so marami tayong inuwi. We could have brought home unti-unti ilang libo, pero wala pa yata 2,000 nakauwi since October 2023. So they want to stay there. Yeah. Nakailang interview na rin po tayo, no, Yusek, about that, dahil nga medyo, for lack of a better word, no, siguro ay sanay nga sila talaga diyan sa kaganapan sa Israel. Meron po tayo. Opo. Yusek, meron pong update doon sa, meron dang 3 mayors, ni ho ba? From Leyte? 4 na mayors. 4 ho ba? 4.
hindi lang from Leyte, iba-ibang lugar sa southern Philippines. Meron 2 congressman. I think there are 9 mayors. 9 mayors. 4 na vice mayor. 2 congressman. So 2 congressman, 4 na vice mayor, 9 mayors, all from southern Philippines, iba-ibang lugar. Yung 2 congressmen are party list at may 2 pang regional director. And ang update, they'll be going home soon, although through Jordan, baka by the weekend nasa Pilipinas na. Okay. So, because ang huling balita po sa kanila ay immediately after, dinala po sila sa bunker na malapit sa kanilang mga hotel. Hindi ho ba? Pero may balita na stranded daw sila, hindi makalabas ng bunker. Of course not. This is not Parasite lang yung movie. I mean, yung mga tao sa Israel, pinapapunta sa bunker, required yan. Kunyari, for safety. Pero pag tapos na yung firing, pwede ka lumabas. But ang sabi sa atin ng embassy, the problem is, yung Iran sumasalakay at least 10 times a day. So, paulit-ulit lang baba akyat ng bunker. But they are safe. They are not harmed. And we have committed na, well, silang inuuna natin i-repatriate also through Jordan. Kasi kailangan pa kumuha ng transit visa, pero yung mga to hindi kailangan kasi meron na silang, pwede ka naman pumasok ng Jordan with a US or Schengen visa. So, they should be home. I think by Sunday or Saturday nasa Pilipinas na yan. Ibig po sabihin nun yung US or Schengen visa nila will pave the way for their transfer or movement to Jordan. Like Mexico is another country. If you don't have a Mexican visa, pwedeng US visa or Schengen. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, DFA Undersecretary for Migrant Affairs, Eduardo Jose de Vega. Thank you, sir. Magandang gabi. Thank you. Dating pulis na nag-viral dahil sa pambabatiko sa gobyerno, arestado. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina. Green and go ang mga sasakyan sa east and westbound lanes. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso.
Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor at Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Mag-a-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Dapat ano lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa 9 lang kasi ang kay dating Chief Justice Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Ang mas interesting, ang mga nagkaharap noon maghaharap ulit ngayon pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasanggang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortun Narvasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan ni Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Jokno, pero sa impeachment na. At ang Fortun Narvasa at Lazaro, nasa depensa pa rin. Si Sig Fortun, brother-in-law rin ng mga Rimulya. Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Sa Kamara naman, nagpakilala na ang bagong spokesperson ng prosecution team na si Attorney Antonio Bucoy at agad siyang bumanat. Kung buhay lang daw ang mga dating senador na sina Lorenzo Tañada, Jose Diokno at Joker Arroyo, ikahihiya nila ang kasalukuyang Senado. Ang detalye sa agenda report ni Billy Vegas ng Abante Radyo. Sa kanyang unang pagharap sa media, agad na pinatutsadahan ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Attorney Antonio Bucoy ang Senado, kaugnay ng inuusad ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung buhay pa raw ang mga dating senador na sina Lorenzo Tañada, Jose Diokno at Joker Arroyo, ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Calling a spade a spade. Kasi po, iba yung komposisyon nun eh. Iba. Umaani ng respeto. Walang patutsada. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, maraming patutsada.
Kinontra rin ni Bukoy ang sinasabi ni SP Chis Escudero na maaaring gawin ng Senado ang anumang nais nito. Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Ipinaalala rin ni Bukoy sa mga senator judge ang kanilang sinumpaan na maging patas sa impeachment trial. Pero pinag-aaralan na rin ng House Prosecution Panel ang mga panawagang ipa-inhibit ang mga senador na kaalyado ng pangalawang Pangulo. At bagamat hindi maaaring pigilan ng mga senador na magsalita kaugnay ng impeachment, paalala ni Bukoy, once umusad ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinyon, bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa, pati na ang mga hukom. Kinumpirma rin ni Bukoy na mayroong mga private prosecutor na tumutulong sa House Prosecution Panel at ipapakilala mga ito sa takdang panahon. Nang tanungin naman kaugnay ng mga abogadong kinuha ni BP Sara para ilatag ang kanyang depensa, kilala ko po yung mga name partners dyan dahil we are contemporaries sa UP College of Law. Ginagalang ko ang kanilang kakayanan. And I think the Vice President is in good hands. Para sa agenda, Billy Vegas, Abante Radyo. Constitutional overreach, ganyan inilarawan ni former Chief Justice at PhilConsa Chairman Reynato Puno Jr. ang pagremand ng Senado sa Articles of Impeachment sa Kamara. Sa at the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Puno na kumbinsido siyang ginawa lamang ito para patagalin pa ang proseso. It's to me, and this is the view of other experts also. It's a procedural overreach. Cannot be justified under the Constitution, cannot be justified under their own rules. Since February, I think the articles have been forwarded to the Senate. And so February, and now it's already June, and the trial, the hearing of the case has not been started. The defendant has not been summoned. She has not filed her answer yet. And the effect of this remand order is to put the jurisdiction of the impeachment court in suspension, in limbo. Nang tanungin kung dapat mag-inhibit ang umano'y pro-Duterte senator judges sa trial, git ni Puno, nasa konsensya na nila ito. What would be terrible that could happen here is, let us hypothetically say that the impeachment court proceeds to its decision. It's a correct decision, but because of the lack of inhibition by the senators, judges themselves, their credibility is eroded. It's a correct decision, but would not be believed by the public. That would be a terrible consequence. Outcome, yes. The worst scenario may be, the people may resolve this case using their own power. In other words, justice here may be fought out in our streets, and that would be a scenario that we should by all means avoid.
Arestado ang vlogger at dating pulis na si Francis Steve Fontillas kaugnay ng kasong inciting to sedition. Batay sa police report, nadakip si Fontillas sa bisa ng inilabas na arrest warrant ng Quezon City RTC sa kasong paglabag sa Republic Act 101-75 o Cybercrime Prevention Act. Nag-ugat ang kaso sa kanyang viral post kung saan hayagan niyang binatikos ang PNP matapos ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito ay nagbanta rin siya na pababagsakin daw niya ang gobyerno at ang Interpol habang nakasuot pa ng police uniform. Matatanda ang kamakailan lang nang sibakin ng Napolcom si Fontillas dahil sa grave misconduct, conduct unbecoming of a police officer at disloyalty to the government. Kasama sa parusang ipinataw sa kanya ang perpetual disqualification from public office. Well, I would like to think na si Fontillas is just a very, very small exception, an aberration to the organization. We have 220,000 people. Siya lang naman mag-isang gumawa nun at wala namang iba. So, I don't think that he has any following in the PNP. Kaya no need to warn or whatever, remind ang ating mga tauhan. Alam na natin yan, professional ang PNP. Mahigpit na binabantayan ng mga pulis ang pagbubukas ng klase kahapon. Bukod sa krimen at bullying, tinututukan din ng mga otoridad ang mga scammer. Pero may nakalusot pa rin. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Generally, peaceful ang pagbubukas ng klase sa buong bansa. Ayon sa PNP, ligtas na nakapasok sa mga paaralan at nakauwi ang mga estudyante. Isang maituturing na tagumpay sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, mga pulis, mga guro at mga magulang. Well, I'm very happy with the way our policemen are deploying themselves. I'm satisfied with what I see. Andiyan naman ating mga pulis kasama pa ang mga barangay at may coordination sila sa mga school heads at sa mga school administrators. Kaninang umaga, nag-inspeksyon muli si General Torre sa Ramon Magsaysay High School sa Quezon City para siguraduhing latag ang seguridad sa ikalawang araw ng klase. Welcome ito sa mga magulang na bantay sarado ang kanilang mga anak. Kaano na yung mga pulis natin, especially nandito kasi siya Torre. Talagang yung peaceful ang hinahanap namin. So, it's good. Pero nababahala ang mga magulang ng ilang college student matapos mabiktima ng scammer sa Makati ang kanilang mga anak. Kwento ni Leo Lapia sa Billionario News Channel, nakatakdang mag-OJT ang kanyang anak at mga kasama sa Makati. Kaya nag-book sila sa nakilala online para sa matutuluyan sa isang buwang internship. Nagbayad daw sila ng 54,000 para sa 4 na magkakaklase para sa upa at 2 buwang advance at deposit. Pero nung magche-check-in na ang mga estudyante nitong weekend, nalaman nila na peke ang kausap at na-scam na sila. Ngayon, wala. Hindi na makontak yung agent. Leslie ang pangalan. Kawawa yung isang estudyante kasi galing pang Bacolod. Napag-alaman din na umabot sa 29 ang mga estudyanteng biktima at tinatayang aabot sa 750,000 ang perang natangay. Baka nga milyon na yan Ang nakakaawa, yung hindi lang UPLB students ang na-scam, pati yung mga mga intern galing sa ibang probinsya na lumipad pa dito sa Manila. Siyempre, nakakaawa yung magulang ng mga yan. Siyempre, hard-earned money pa. Iniimbestigahan na ng Makati PNP ang insidente at idinulog na ito sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kasama sa mga tagubilin ng Chief PNP na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante kontra sa mga scam, bullying at sa iba pang banta sa loob at paligid ng mga paaralan. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Ngayong back to school na, todo paghahanda na rin ang mga otoridad sa mga posibleng epekto ng malalakas na bagyo sa mga estudyante. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Todo bantay na ang pag-asa anuman ang maging sitwasyon ng habagat season. Noong nakaraang taon kasi, sunod-sunod ang naging pasok ng bagyo, lalo na sa mga huling bahagi ng 2024. Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na pwede itong muling mangyari. Bagamat isa pa lamang ang bagyong pumapasok sa bansa, si Auring, hindi raw dapat ismolin ng iba pang natural weather events gaya ng Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Napapansin natin yung
laging maulan sa Mindanao during the recent months or weeks kasi nandun pa po yung tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Ang sabi po natin, yung ITC set kasi nag-oscillate po yan north to south. So ngayon po, nasa southern portion pa rin po ng ating bansa, malapit sa equator, kaya doon nagkakaroon ng mga pag-uulan due to ITC set. Kaakibat ng masamang panahon ang mga posibleng suspensyon ng klase, lalo na sa Maynila at sa Quezon City, mga lungsod kung saan makikita ang mga malalaking paaralan at universidad. Kaakibat nito ang pagsunod din po namin sa national guidelines through the DepEd memo or DepEd order na kung saan dito po ay nakalagay na kung ano yung mga posibleng guidance po ng DepEd sa mga LGU. No? So nevertheless, ito po ay polisiya na atin pong posibleng sundin even after the change in administration po. Naka-standby na rin sa Maynila ang mga rubber boat at rescue equipment sakaling may mga estudyanteng ma-stranded sa ulan. Handa na rin ang mga otoridad sa Quezon City. We cascade po the announcement of our localized or blanket suspension with the assistance and help po ng our schools division office. We normally practice po dito sa Quezon City, release po yung announcement by 4 a.m. Ang Pag-asa naman, in-upgrade na ang kanilang weather system para maging mas maayos at madaling maunawaan ang abiso ukol sa panahon. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa lahat ng mga LGU sa Metro Manila para gawing mas mabilis at science-based ang mga desisyong patungkol sa suspensyon ng klase. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Sa ibang balita, talagang maraming nagmamahal kay FPRRD. Bukod sa kanyang legal wife na si Elizabeth Zimmerman at partner na si Hanilet Avancenia, spotted din sa The Hague ang kanyang rumored girlfriend na si Cagayan de Oro City Councilor Joylene Girly Balaba. Nabigong bisitahin ni Balaba ang dating Pangulo sa kulungan dahil sa istriktong visitation rules ng ICC. Pero sumama ito sa mga Duterte supporter na nag-camp out sa labas ng detention facility. Dumalo rin si Balaba sa birthday celebration ni VP Sara kung saan na-meet niya si Zimmerman. Inendorso ang bise o nang bise si Balaba noong midterm elections at tinawag pa itong mommy sa isang campaign rally. Detained former Congressman Arnie Teves sinugod sa ospital. Susunod yan sa Agenda. Check ulit tayo sa EDSA. White Plains naman, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nakaranas umano ng matinding pananakit ng tiyan si detained former Congressman Arnie Teves kaya kinailangan itong dalhin sa ospital. Pero para kay Congresswoman-elect Janice Degamo, drama lang ito para i-delay ang hustisya. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Isinugod sa ospital kaninang umaga si expelled congressman at murder suspect Arnie Teves matapos umanong makaramdam ng severe stomach pains. Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio, gabi pa lang ay inirereklamo na ni Teves ang matinding pananakit ng tiyan. Base sa report ng Bureau of Jail Management and Penology, bandang alas 7 kagabi nang unang magpakita ng sintomas si Teves. Agad daw siyang binigyan ng first aid medication ng jail nurse. Pero nang makita ng BJMP roving physician na hindi gumanda ang kanyang kondisyon, agad nitong inirekomenda na dali na si Teves sa isang public hospital.
Bilang parte ng BJMP protocols sa high-profile persons deprived of liberty, tiniyak muna ng ahensya na mayroong sapat na seguridad para sa nakakonfine na expelled congressman. Hindi rin daw maaaring sabihin kung saang ospital kasalukuyang ina-accommodate si Teves for security reasons. Sa isang Facebook post naman, sinabi ni Congresswoman-elect Janice Digamo na nagdadrama lang si Teves para i-delay ang hustisya. Si Digamo ang byuda ni Negros Oriental Governor Roel Digamo, ang political rival ni Teves na pinaslang kasama ang 10 iba sa tinaguriang Pamplona Massacre, ang malagim na krimen kung saan si Teves ang itinuturong mastermind. Kasalukuyang humaharap si Teves sa patong-patong na kasong murder, terrorism at possession of illegal firearms and explosives. Para sa agenda, Jowash Malimban, Billionario News Channel. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, biglang lumala ang sakit ni Arnie Teves kaninang hapon at kailangan na raw itong sumailalim sa isang major surgery. Base rin daw sa rekomendasyon ng mga doktor, kailangang ilipat si Teves sa St. Luke's Medical Center sa BGC. Dagdag pa ni Topacio, may mga itinakdang protocol na ang BJMP at nasabihan na ang mga korte na humahawak sa mga kaso ni Teves. May persons of interest na ang PNP sa pagpatay sa isang empleyado ng Kamara. Hindi pa pinangalanan ng pulis ang mga ito habang patuloy ang investigasyon. June 15 nang pagbabarilin si Mauricio Mori Pulhin habang ginugunita ang kaarawan ng anak sa kanyang bahay sa Quezon City. Sakay ng motorsiklo ang bumaril sa biktima na nagsilbing technical staff chief ng House Ways and Means Committee. May mga persons of interest tayo. Investigation is still ongoing. Manhunt operation is still ongoing. And we hope to resolve this case soon as possible time. Naglagay na tayo ng mga tao na additional para matulungan ng SITG. Mas tumitindi ang bangayan sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal sa Bureau of Immigration. Nakalagkad na rin si First Lady Liza Araneta Marcos sa alitan. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Habang patuloy na umiinit at lumalalim ang bangayan sa pagitan nina Immigration Chief Joel Anthony Viado at BI Board of Special Inquiry Executive Chairman Gilberto Ripizo, dumarami naman ang nadadamay sa kontrobersiya. Sa katunayan, nakarating na sa tanggapan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang batuhan ng mga aligasyon ng dalawang opisyal. Sa kanyang sulat kay Viado, inakusahan ni Ripizo si Commissioner na sinisiraan siya kay First Lady. Gusto raw ni Viado na sibakin siya bilang hepe ng Board of Special Inquiry at ilipat siya ng ibang departamento. Tinawag pa ni Ripizo si Viado at ang kanyang liderato na holier than thou. Nauna nang inakusahan ni Ripizo si Viado na tinutulugan ang high-profile deportation cases ng ilang controversial Chinese nationals. Kasama riyan si Tony Yang, ang nakatatandang kapatid ng economic advisor ni FPRRD na si Michael Yang at ang magkapatid na Sheila at Alice Guo na pawang nasangkot sa illegal pogo operations. Ani Ripizo, Marso pa na ilabas ang resolusyon sa suspended deportation ni Yang pero wala pa ring aksyon si Viado hanggang sa ngayon. Ilang buwan na rin daw nakatenga ang kaso ng mga Guo. Taliwas daw ito sa mga kaso ng umano'y pogo bosses na sina Wang Qixin, Chan Jiansong at Lu Shangfan na isang araw lang naaprubahan na ang kanilang bail petition. Dahil daw ito sa isang fraternity brother ni Viado at isang personalidad na kinilalang si Anna C. Umabot daw sa 30 million pesos ang sangkot na pera. Sa ikalawang bahagi ng liham, tinanggi rin ni Ripizo na siya ang nasa likod ng white paper issue sa BI. Git niya, hindi niya kailangang magpaka-anonymous dahil pinararating niya ng direkta kay Viado ang kanyang mga saloobin. Noong nakaraang linggo, inihain ni Senator Win Gatchalian ang Senate Resolution number 1381. Layo nitong imbestigahan ng Bureau of Immigration dahil sa sumingaw na issue ng corruption at misconduct. Suportado raw ni Viado ang investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionario News Channel. Na-deport na pabalik sa China ang 100 mga Chinese pogo worker ngayong araw. Kabilang sa mga naaresto sa mga pogo hub sa Lapu-Lapu City, Cebu, Silang, Cavite, Parañaque at sa Pasay City. Ito na ang 5th batch ng deportees ngayong buwan. Nasa mahigit 300 mga dayuhan na ang na-deport ngayong buwan. Bahagi pa rin ito ng pogo ban na iniutos ni PBBM sa kanyang zona noong nakaraang taon. Dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon noong eleksyon,
Kinasuhan ng COMELEC si ngayon Isabela Vice Mayor-elect Harold Respicio. Pero ang kontrobersyal na abogado sumuko at nakapagpiyansa na rin. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Ang naharm lang ay yung mga may planong mandaya nung panahon ng eleksyon at ang naharm lang ay ang puso ni Chairman George Garcia. Ito ang banat ng kontrobersyal na si Isabela Vice Mayor-elect Harold Respicio matapos niyang sumuko at magpiyansa kaninang umaga sa Manila Regional Trial Court Branch 34. Ang kanyang piyansa nagkakahalaga ng 64,000 pesos. Ayon kay Respicio, wala pa siyang arrest warrant na natatanggap. Pero dahil may resolusyon na raw na nag-akyat ng kanyang kaso sa korte, inunahan niya na ang warrant para hindi siya makulong. Meron na pong pirmadong warrant yung court dito sa Branch 34, kaya po ako nag-voluntary surrender. Ito po ay isang process para hindi ka nahuliin at para hindi ka na-i-commit sa loob ng jail, pwede kang mag-voluntary surrender at magbayad ka ng bail. Humaharap si Respicio sa kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Ang kasong ito, inihain ng COMELEC noong Pebrero, kaugnay ng paggawa at pagpo-post ni Respicio ng ilang videos na nagde-demonstrate kung papaano maaaring i-hack umano ang mga automated counting machine. Tapos na ang eleksyon, nanalo siya bilang bise ng Reyna Mercedes at lifted na rin ng COMELEC ang suspension ng kanyang proclamation. Pero nanindigan si Respicio na totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Kapag ang isang tao ay nagpapakalat ng untrue reports at pwedeng madamage ang reputation ng isang bansa, pwede kang makulong under Article 154 ng Revised Penal Code. Pero Attorney Harold Respicio, dapat ka bang ikulong? Hindi po! Dahil hindi po untrue yung sinabi ko na pwedeng ma-hack ang ating automated counting machines kapag connected sa internet. Sa totoo nga po, sinunod naman ng COMELEC yung aking suggestion. Mula pa noong unang pumutok ang video ni Respicio, agad na itong pinabulaanan ng COMELEC. Tinake down din ito ng Meta matapos ma-flag bilang isa umanong akto ng disinformation. Mariing itinanggi ng COMELEC na pinepersonal nila si Respicio, pero pauna nang sinabi ni COMELEC Chairman Garcia na hindi nila palalagpasin ang anumang uri ng disinformation na maaaring makagulo sa halalan. Bukod sa kanyang kaso sa Maynila, humaharap din si Respicio sa mga reklamong cyber libel sa Isabela at isang disbarment case. Nakabinbin pa rin ang isang disqualification case laban sa kanya sa poll body. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Malacanang, may mga bagong buwelta kay VP Sara. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA Guadalupe, gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. May bagong hirit ang Malacanang matapos ikumpara ni VP Sara ang kanyang impeachment sa naudlot na reklamo laban kay PBBM. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. Hindi daw dapat ihambing ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa napunadang reklamo ng Duterte Youth Party List laban kay President Bongbong Marcos. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Pangalawa, nagkatrabaho ng maayos ang Pangulo.
Wala rin naman daw pinagtakpan ng mga resibo si PBBM o kaya naman kahit anong notice of disallowance para sa Office of the President. Ang mga alias na nabunyag bilang recipient umano ng confidential funds ng bise, gaya ng nag-trend na si Mary Grace Piatos, mali para kay Yusek Claire Castro. Hindi raw basta-basta ang paggamit ng aliases at sa katunayan po ay yung buong halos tao sa DepEd ay walang alam sa paggastos ng confidential funds ng DepEd. Maliban lamang po siguro kay sa Vice Presidente at kay Colonel Achica. may buwelta rin ang palasyo sa pahayag ng VP na huwag siyang sisihin sa takbo ng ekonomiya dahil may impeachment man o wala, bagsak pa rin naman daw ang tiwala ng mga investors sa Pilipinas. Kung yan po ang gusto niyang gawing naratibo, wala tayong magagawa. Pero magbase lamang po tayo sa mga dokumento. Puro naman po siguro negatibo ang sasabihin ng Pangulo, ng Vice Presidente sa pamahalang ito. At nakita naman at pinatunayan niya na wala siyang balak tumulong sa Pangulo. Sa request naman for interim release ni FPRRD, walang angal ang palasyo o anumang taktika ang gamitin ng Defense Council nito. Pero huwag daw sanang gamitin ang Pangulo sa propaganda. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tutol si outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panawagang mag-inhibit sa paglilitis sa mga senator judge na may obvious bias para kay VP Sara. Dagdag ni Pimentel, hindi na kailangan konsultahin ang Korte Suprema sa mga issue tungkol sa impeachment trial. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Huwag nang magpa-inhibit. Yan ang sagot ni outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel sa mga panawagan sa ilang mga senador na huwag nang makilahok sa impeachment trial ni VP Sara. Para sa kanya, kailangang ma-witness ng publiko ang pagboto ng bawat senator judge at posibleng pumabor pa ang inhibition sa impeached official. Kailangan kasi ng 2/3 vote o boto ng 16 senator judges para makonvict ang bise. Kung mayroong senador na absent, may sakit, siraan tiyan, nasa abroad, nag-inhibit, nandun, ayaw magsalita, ayaw magpaliwanag, tinanong guilty or not guilty, tumahimik lang, ayaw magsalita. O lahat yung hindi counted na nagsasalitang guilty. Hiling naman ni Senator Risa Ontiveros na kasangga niya sa minority. Sana bumoto ang kapwa niya senator judges batay sa ebidensya. Una nang hiniling ni VP Sara na mag-inhibit si Ontiveros dahil sa di umano'y pagiging anti-Duterte nito. Kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo, sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador. Aprobado ng Senate Impeachment Court ang mosyong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara na umani ng 18 votes habang isa si Pimentel sa 5 tumutol dito. Nang tanungin kung kailangan pa bang hintayin ang Korte Suprema tungkol sa pagdesisyon kaugnay sa pagtuloy ng impeachment trial, sagot ni Pimentel, wala namang kinalaman ng High Court sa paglilitis ng higher chamber. Do not wait for the Supreme Court to act. Ang Supreme Court hindi namin consultant. Huwag namin itratong consultant at Supreme Court. So tuloy lang lahat dapat. ng mga maliit na bagay, pasa sa Supreme Court. Pasa. Hindi po, hindi consultant ang Supreme Court. Una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pwedeng questionin ang naging proseso ng impeachment court sa SC. Pero kung si Pimentel ang tatanungin, hintayin na lang daw ang sagot ng High Court sa mga nakabimbing petisyon kaugnay sa impeachment kesa mag-raise ng bagong legal challenge sa SC. Ano ma-achieve nun? Ano lang? Baka bumalik pa sa step 1. Di ba? Hindi natin alam. So wag na, pabayaan na lang yan. Para kay Pimentel, ang di umano'y pause o delay na nangyari, pumabor din sa panig ni VP Sara. Hinihintay pa ngayon ng impeachment court ang sagot ng Kamara tungkol sa kung lumabag ba sila sa 1-year ban rule kaugnay ng mga sunod-sunod na hinaing impeachment complaints nitong nakaraang taon. It really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. It introduced legal concepts na not so clear ang meaning. When number 1, we could have just assumed it, and then number 2, we could just have asked them simply without returning.
Sakaling magkaroon nga ng bagong kaso tungkol sa pagkwestiyon sa impeachment, lalo na't tatawid ito mula 19th pa 20th Congress. Sabi ni Pimentel, lalayo na ang focus ng lahat sa dapat sanay straightforward na paglilitis. Sana raw, sinunod na lang ni SP Cheese ang nauna nitong proposed schedule ng proceedings na dapat sanay nasimulan noong June 2 sa halip na June 10. Isa si Pimentel sa outgoing senators ng 19th Congress. Sa oras na matapos ang kanyang termino, pabirong sabi ng senador, balak niyang maging commentator ng impeachment at wala pa siyang natatanggap na offer sa anumang panig para maging bahagi ng paglilitis. Kilala si Pimentel sa pagiging matalas nito pagdating sa technical debates sa plenaryo. Nang tanungin kung bukas ba siya sa pagiging cabinet member sa ilalim ni PBBM, sagot ni Pimentel, pwede pa rin naman siyang makatulong kahit private citizen. Pero dasal niya ang success sa Marcos administration. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Nililitis na ng AFP ang Air Force Major General na nahaharap sa reklamong sexual assault. Una nang sinabi ng Department of National Defense na hindi nila kakanlungin ang mga mapang-abusong sundalo. Narito ang agenda report ni Francis Folde. Nag-convene na ang General Court Martial ng AFP para litisin ng senior officer ng Philippine Air Force na nahaharap sa reklamong rape at attempted rape. Subject dito ang Articles of War 96 o Conduct Unbecoming an Officer and a Gentleman at Articles of War 97 o ang Conduct Prejudicial to Good Order and Military Discipline. Investigations and trial is ongoing as of this time. We'll keep you posted po pagka meron ng final results of the case and verdict. Dagdag ni Colonel Padilla, naka-house arrest pa rin sa loob ng kampo ng militar ang general. Tuloy rin daw ang kanilang koordinasyon at kooperasyon sa civilian court para sa criminal charges na kinakaharap din ng opisyal. So in terms of the military, kung ano po yung require from our civilian courts, the military will cooperate accordingly. In terms of dito naman sa AFP, we are one naman. This is one AFP. So wherever, kung saan man siya i-house, that's still part of the Armed Forces of the Philippines, whether it's gonna be in the Air Force or in the AFP. It's all the same. Pwedeng tumagal ng 6 na buwan ang proceedings sa General Court Martial pero may posibilidad na mapahaba pa depende sa complexity ng kaso. Para sa agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel. May bagong mukha ang cargo service ng Philippine Airlines ni ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Bukod sa rebranding, paiigtingin din ang awareness sa serbisyo na nakikitang makakadagdag sa kabuang kita ng flag carrier. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Philippine Airlines Cargo. Care that delivers. Tinututukan ngayon ng Philippine Airlines o PAL ni ultra-bilyonaryo Lucio Tan ang kanilang cargo operations. Sa rebrand ng kanilang cargo service, inamin ng PAL na hindi ito masyadong nabibigyan ng sapat na atensyon. Sa kasalukuyan, nasa 5 hanggang 6% lang ng kabuuang kita ng PAL ang galing sa cargo. Pero naniniwala ang mga opisyal ng airline na malaki pa ang pwedeng iangat nito. Isa sa mga problema, marami pa rin ang hindi nakakaalam na may cargo service pala ang PAL. Just by awareness alone, just by making sure that it's recognized as part of the PAL family, it could easily give us another 2 to 3% percentage points as part of our total revenue. At may momentum na rito. Lalong naging mahalaga ang cargo sa panahon ng pandemya, kung saan umangat ang e-commerce at naging bahagi rin sa delivery ng mga bakuna, medical goods at iba pang essential items. We see a big demand for e-commerce, mostly from Asia to North America. And we're also starting to partner, because of this, we're starting to partner with other airlines to do interline. For example, we don't have this route. We can connect to them, and both ways they can also connect to us. Pero hindi
hindi rin madali ang lahat. Kabilang sa mga hamon ngayon ang epekto ng global tensions kung saan apektado ang parehong cargo at passenger service dahil sa posibilidad ng pagtaas ng presyo ng gasolina. We're trying to figure out how do we do with the tariffs. Then the Middle East incident now, it will definitely move because cargo will never stop, to be honest. It's very volatile, but it's resilient. It's just a matter of how do you go from this strategy to the next. Sa bagong branding, may improved service din. Mula sa Easy at Prime para sa standard at special packages, Live Cargo para sa pets at livestock, at Rush Cargo. Pinakabago ang port-to-door delivery, katuwang ang kanilang mga courier partner para diretsong makarating sa bahay ang mga padala mula sa PAL warehouse. Namumuno sa lahat ng ito ang bagong talagang presidente ng PAL na si Richard Nuttall, na kahit halos 3 linggo pa lang sa pwesto, puspusan na ang aksyon. Dating nasa US cargo industry si Nuttall ng 5 taon, at dito raw siya unang nahilig sa sektor na ito ng aviation. Naniniwala siyang mas dynamic at mas mabilis ang cargo kaysa sa pasahero dahil araw-araw may pagbabago. Nakatuon din si Nuttall sa mga strategic partnership at digitalization para matugunan ang customer demands. We connect the Philippines to major markets, the US, North Asia, Korea, Japan, Australia. We connect the major hubs in the country, Manila, Clark, Davao, Cebu. We're adding new destinations. We've just added Ho Chi Minh. We're about to add Da Nang. Kahit pa may mga hamon sa industriya, nananatiling positibo ang outlook ng Philippine Airlines hindi lamang para sa PAL Cargo pero pati na rin sa buong operasyon nito. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Sports news naman tayo. One more win at makukuha na ng OKC Thunder ang una nitong NBA title. Lamang na ang OKC sa finals, 3-2 matapos talunin ang Indiana Pacers sa Game 5 sa score na 120-109. Nanguna para sa Thunder si Jalen Williams with 40 points. Naka 31 points at 10 assists naman si MVP Shai Gilgeous-Alexander. Sa Indianapolis, ang Game 6 sa Biyernes, Philippine time. I wouldn't say take control. I'm just out there being aggressive, and like I said, I have a staff and teammates that allow me to do that and like figure out my game and just figure out spots where I can try and be dynamic, and a lot of that is just me trying to pick my spots and do what I can in order to win the game. And not every game is going to be 40 or 25. It's just kind of like doing whatever it takes to win the game. No hard feelings ang aktor na si Cesar Montano sa relationship ng ex-wife niyang si Sunshine Cruz at bilyonaryo gaming boss Atong Ang. Sa isang interview, sinabi ni Cesar na happy siya para kay Sunshine at lagi niya itong pinagdarasal. Matagal na rin daw niyang kakilala si Ang na dati na niyang nakakasama sa kantahan. December 2024 nang ikumpirma ni Ang sa Billionaire News Channel na sila na nga ni Sunshine. 2018 naman nang naanal ang kasal nila Sunshine at Cesar, mayroon silang 3 anak. Sa mga abangers naman, kung totoo nga ang Marcat, hinay-hinay lang dahil tila mahirap kasing pigain sina Lucena Mayor Mark Alcala at ang aktres na si Catherine Bernardo. Tuwing tatanungin tungkol sa aktres, ngiti lang ang sinasagot ni Mayor Alcala at ayaw daw niyang pag-usapan ang issue. Kilala rin si Catherine na hindi masyadong nagsasalita sa publiko tungkol sa kanyang personal life. Noong nakaraang linggo, mas umingay ang espekulasyon na may something nga sa pagitan ng dalawa nang napabalitang nagkasama na naman sila sa BGC. Last year lamang nang naging usap-usapan na nililigawan umano ng alkalde at former basketball player si Catherine. Pogi niya, no? Parang bagay sila. So wala pang soft launch.
Wala pa. Soft launch, oo. Pero Puro- si Atong Ang, si Ginoong Atong Ang at si Sunshine parang Hard launch na. Oo naman. Oo, no? Hard launch na sila. Aminado na. But guess what? May mga naririnig din ako, ay, para tayong naging showbiz. Showbiz tonight. May naririnig din ako na nagbalikan si Catherine and Daniel. Oh, may ganun din, Hindi ko alam. Oh, it's unconfirmed. Hinay-hinay lang Sandali, kayo. saan mo naman nakuha yan? Eh di kung saan-saang satsatan. Siyempre, nasa industriya tayo, may mga kwentuhang ganyan, ganito. O since pinagkukwentuhan at hindi pa naman confirmed, si Mark at saka si Catherine, eh di ipasok ko na rin yan. Para alam nila na jumble-jumble pa yan. wala pa yung tuldok. Ay, tingin mo may katotohanan yun? Alin yung kay Daniel and Catherine? If you were to guess. To guess? Oo. I don't think it's impossible because I've worked with those two and they were really in love. Oo. Ay naku, Catherine, pasensya ka na ha. Pinag-uusapan ka namin. Pati si Daniel, pinakialaman talaga. Well, Kasi anyway. ayaw nilang, di natin alam kung may Mayor Alcala talaga sa buhay niya. Ay, o hindi ba nga? Ayaw pa talagang tweetums. Kinikilig si, Tweetums pa kasi Karina. si Mark. Oo. Mayor ba siya ngayon? Mayor. Ayan, Mayor. mayor na kasi. Oo. Huwag na natin silang pakialaman. Oo. Kasi kung gusto naman pag-usap. nila maging private, hayaan na muna natin maging private. Pero which will not happen. of course. Kasi artista she's a very popular actress, di ba? And a very pretty one. Haba Maganda ng siya. hair. Oo. Well, sige, tingnan natin kung Baka totoo bukas- yung iyong chika. Alam mo, pahalughugin natin yan kay Erica. Bukas babalik Sige. si Erica. Alamin natin. Tingnan natin kung niya. meron tayong follow-up. Okay, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.